Ayun po mga boss, magandang umaga po sa inyong lahat mga boss. So, welcome again to JLAT Vlog. So, for this episode natin, andito pa rin po tayo sa bayan ng Umingan at may ipapakita po kaming property ulit po dito. Ito naman po ay rice field po siya, agricultural land na pwede rin pong gawing residential. Ayan po. Tapos, ito nga po ay meron pong sukat na 1.5 hectare. Dito po mag-start sa property nito, sa boundary nito. Ito po. Yan po yung property, yan po yung may mga dilaw-dilaw po. Yan po yung property. At ito nga po yung boundary po niya dito sa may west part, west to ano po yan, west to north. At ito nga po yung property na binebenta 1.5. Tapos ang entrada po ng property, estimate ko na sa mga 70 to 80 meters po yung kanyang entrada. At ang kagandahan po nito, ito po kasama po ito sa property po ito. Kasama po yan hanggang dun po. So, ang kagandahan po nito, meron pong power line at internet connection na po dito sa property, so dito sa area. So, ang presyo po ng property ay 3.3 million at kung gusto pa i-negotiate yung price, negotiable pa naman po. Yung mismong seller po yung kakausapin natin kung sakasakali po. So, ito po ay papunta po ito sa National Highway. Mga estimate ko siguro mga 1 to 2 kilometers po siguro o baka wala pa sa town proper, siguro mga 3 kilometro po siguro. Estimate na po yung baka wala pa pong 3 kilometro. So hanggang dito po yung property sa boundary po ng Bacolod na to. Ayan. At may mountain view po. May mountain view na, may mountain view pa. Ayan. So ito po yung boundary. Sa kabila po ay hindi po binibenta yan. Pero parehas lang po sila ng view. O parehas lang din po sila ng korte po ng lupa. Mas maluwang nga lang daw po itong kabila. So itong kabila po ay napakuran na. Kaya ang maganda po dito sa side po ng property na ito ay bakod na po, kaya ang babakuran nyo na lang po sa may bandang north, sa may bandang west at dito sa may bandang south kung saan nandito po yung barangay road po. Nakaalong barangay road po ito at umusog po sila dito para kung sakali in case po mag road widening pwede rin po tayong kaya kung mas maganda po tapatan na lang din po natin yung kanyang bakod kung sakasakali po. So ito nga lang po mas mataas po yung kalsada kasi sa property po. Pero nakaalong barangay road pa rin po. So pwede naman tayo gumawa ng ramp dito kung sakasakali dahil pa-slope naman po ito, hindi na po siya masyadong mataas. At konting konting bulldozer lang tapos sementuhin lang, makababa na po tayo dito sa property, sa pinaka medyo gitna ng property po. Malapit po sa gitna. So yan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, sa side po niya, bakod na po. Kaya hindi na po natin kailangan magbakod dito sa kabila. At dito nga po ay narelocate survey na sa kabila. So, ibig sabihin po niyan, sakto po yung sukat po niya. At ganoon din po dito, sakto lang din po yung sukat dito. Yun po yung pinaka-boundary po. Kaya, pero maganda pa rin po iparelocate survey po natin para at least malaman po natin yung pinaka-exact boundary po talaga ng property dito. At ito nga po sa kabila, hindi natin po problemahin dahil narelocate survey po na po yan. Bago sila nagbakod, na-relocate na po. Kaya yan na po talaga yung pinaka-boundary po dito sa kabila. So dito po may mountain view po dyan. Ayan po, kitang-kita po yung bulubundukin ng Carvalho. At dito po sa property na ito ay hindi po binabaha. Dahil ang bayan po ng Umingan, uulitin ko po sa inyo, hindi po ito binabaha. Itong bayan po ng Umingan. Yan. Ang source of water po dito, deep well. Hindi ko lang po sure kung may nawasan na po dyan. Dahil dito naman po sa part na yan, meron pong refilling station po dyan. Mga kabahay na po yan. Ganoon din po sa tapat ng property, mga kabahay na po yan. Kaya hindi po nakakatakot dito sa area. So dito po sa harap po ng property, may mga puno po dito na nakatanim or tumubo lang po siguro yung mga yan. Pwede naman po natin tanggalin yan. At pwede rin po natin tabunan. Mga ilang portion lang. Tabunan natin yung portion po ng pang-residential nyo po. Tapos dito sa likod, farming nyo na po. Kung anong gusto nyo gawin dito, pwede rin pong resort. Dahil dito wala po nakitang resort. At pwede rin pong, pwede rin pong tabnan nyo na lang po ng palay, mais, gulay, or magtanim po tayo ng mga fruit bearing trees kung sakasakali po. Kung gusto nyo patamnan po ng mga puno ng mangga o anong mga punong gusto nyo tanim, pwede naman po. At meron po silang hose ng patubig. Baka meron pong deep well dito. Hindi ko lang po alam kung saan banda yan po. So hindi ko na po ito pero try ko na po yung pumunta sa ibang medyo bandang gitna para makita nyo rin po yung ibang portion ng property po. Ayan. So ito po ngayon sa akin po, meron po silang tanim na palay.
siguro po kung sakaling mabili nyo po ito at hindi pa naani, siguro pakiusapan na lang po natin na, o siguro ano na lang po, bago natin i-take over yung property, kung sakaling mabili nyo po, anihin muna nila yung palay. Dahil ito naman po ay malapit na pong anihin to. Mga ilang days na lang po siguro to, siguro mga kulang-kulang isang buwan na lang po ito, ahanihin na po ito. Ayan. Pag nabili nyo po, pag nabili nyo po tas naani na, pwede nyo na pong anuhin to. Tawag dito. Ayun nga, pwede nyo nang galawin, okupahan po. Kasi yun nga mo, nabili nyo na po. Pero kung sakali nabili nyo po at hindi pa naani, siguro tapusin muna natin, anihin na muna nila para at least pag naani na po nila, ano na po natin, okupahan na po natin kung sakasakali po. Ayan. At kung gusto nyo pong mapabakod din po sa amin, nagbabakod din naman po kami. Ayan po. At kagandaan po nito, ganito din po yung bakod namin. Concrete post, barbed wire, hog wire. Depende po anong gusto yung ilagay. Pero sa amin po, ang nilalagay po namin, meron pong hog wire, tapos meron pong barbed wire po na nakapatong po. O barbed wire muna, tapos hog wire ang ipapatong po natin. At meron din pong gate. Pero simpleng gate lang naman po yun. Pero ano po siya, bakal naman po. At tubo naman po yung kanyang poste or buhos po. Ayan. So ang boundary po sa may sa may Kamachidi, yun po yung boundary. At paano na po siya, tapos gulo na po dito. Ayan, sa may mga puno po niyan, yan po yung boundary. Or sa banda rin, bago po magpuno siguro. Ayan, pagano na po siya. At yan na po yung harap po ng property. So yan po yung refilling station. At di ko po alam kung anong mga nakalagay po dyan. Ayan po. At ito naman po yung kabilang property. Ang ganda, maganda po yung ibang kabilang property. Yung nabakuran po nila, lumabas po yung ganda ng property po nila. And ganoon din po mangyayari dito. Kasi same lang din po sila ng style ng lupa, ng kabila. Ayan. So yun po, mga kabahayan na rin po yan. Ulitin ko po, itong property nito ay located po dito sa bayan po ng Umingan, Pangasinan. At ang presyo po ng property ay 3.3. At ayan po yung drone namin. Ayan. Ayan po. So 3.3. At sabi po ng source po namin, tax updated. At buhay pa naman ito po yung nagbebenta ng property. Ayan po. So yun lang naman po yung binigay na info sa amin nung source po namin dito. So ayun, pabalik na po ako sa mga kasama ko. At yung drone video na lang po ang magpapaabot sa inyo kung saan yung pinaka boundary po talaga. Ima-marking po namin, lalagyan po namin ng marking yung mga boundary po. Lalagyan po namin ng line, boundary line po. Pero estimate lang po yun. Kaya mas maganda po na geodetic po talaga ang mag-ano po nito. Mag-ano po ng boundary talaga. Ayun po. So kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag lang po kayo sa akin. And then kung gusto niyo puntahan, schedule niyo po, sasamahan po namin kayo. At kung gusto nyo kausapin yung seller, dadalhin po namin kayo sa kanya. And kung gusto nyo negotiate, kausapin natin yung seller po para may negotiate nyo po yung presyo. Yan po. Yung about obligasyon naman po, kausapin natin si seller po. At kami rin po ay tutulong po sa inyo para yun nga po yung obligasyon po talaga dapat kapag transfer of title sa capital gain tax po, documentary stamp at porsyento ng ahente, sukot po talaga ni seller po yun. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.